Chapter 4. Mabigat ang pakiramdam niya nang magising kinabukasan. Hindi na siya nag-almusal dahil wala siyang ganong kumain. Nakita niya ang 8 missed calls na nakarehistro sa kanyang cellphone at pawang galing lahat kay Alden. Bumalik sa kanyang isip ang nangyari sa kanila. Ang matamis na halik na pinagsaluhan nila sa wine bar. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang pigilan ang puso niyang mahulog lalo sa binata. Kailangan niyang i-remind ang sarili na nasa mission siya. Pasado alas 9 nang dumating si Nikki sa GAC. Matapos maiparada ang sasakyan, tumuloy siya sa sports complex dala ang kanyang sports bag. Sa shower room na lang siya nagpapalit ng damit. Hindi niya inaasahan na nag-aabang pala sa kanya ron si Nadine. I want to talk to you. Seryosong sabi nito at pumasok sa locker room. Sumunod siya rito. Na makapasok sila sa loob ay nilak ng aktres ang pinto. Wala isipan sa akin kung anong ginagawa ng isang NBA agent sa produksyong to. Pero hindi ako interesado. You know, I am much more interested with Alden than finding out why you are really here. Ingatan mo ang mga kilos mo. Kung ayaw mong malaman ng production team ang totoo mong identity. Agent Dominic De Los Santos. Banta nito. Hindi siya makapagsalita at hindi niya malaman kung paano nito na-discover ang tunay niyang pagkatao. Malinaw na alam na nito ang tunay niyang pakay. Pag nagkataon, ay sasabit ng kanilang proyekto. Pero hindi siya nagpakita ng takot sa aktres. Sinalubong niya to ng matalim na tingin. Why are you telling me this? Ayaw ka sa lahat yung nakikihati sa gusto ko. Layuan mo si Alden. Kung ayaw mo na, mabulilyaso naman niyang ginagawa mo. I'm not interested with Alden. I'm here for an official project at huwag kang gagawa ng bagay na makakasira sa mga plano ng NBI. Kung hindi mo nanagot ka, banta niya. Ngumiti ito ng nanunuya. Inilapit ni Nadine ang mukha nito sa kanya. Hindi ako natatakot sa banta mo, pero ayos sa akin na malamang hindi ka interesado kay Alden. Mahina pero madiing sabi ng aktres pagkatapos ay tinalikuran siya. Nangihinang lumabas siya ng locker room. Nakita niyang naroroon sina Direk Arlene at Simon. Binati niya ang mga to. Umalik siya sa direktor at halos magkasabay naman siyang binati ng mga to. We'll help you para hindi ka gaanong mahirapan. Baka kung mapano ang sugat mo. Let's discuss the particular stands to be needed in the scenes. Panimula ng assistant director. Let's work it out together then hopefully, next week ay makakapag-umpisa na tayo ng shooting. Sabi ni Arlene. Thank you, Direk. That would be good lalo na at pamilyar na sila sa mga action scenes na ginawa nila sa previous movies. Ikinatuwa niya ang pagtutok na iyon ng direktor sa training ng artista para kahit papano makaiwas siya sa gwapong aktor. Ilang sandali pa'y dumating si Alden. Nakasuot ito ng gray jogging pants at pink polo shirt na nagbigay rito ng sweet na imahe. Hindi mapigilan ni Dominic ang sarili. Natignan ng binata. Nagtama ang kanilang mga mata ngunit kaagad niyang binawi ang tingin dito. Dumiretso to para bumati sa direktor. Umupo to sa silang nasa tapat niya. Iniibos siyang mapatingin dito at nagkunwaring nagbabasa ng script. Dumating si Nadine at masayang binati sila. Humalik pa to kay Arlene. Nang lumapit to sa aktor at humalik sa pisngi nito ay hindi nito pinansin ni Alden. Sa halip ay seryosong itinuon nito ang pansin sa script. Maya-maya ay pinaupo ni Philip ang aktres upang ipaliwanag dito ang stunt scenes na gagawin sa pelikula. Ang sumunod na mga araw, ng training ay pawang napakabisi para sa kanilang lahat. Nang huling araw ay kasama na nila ang 3 stuntman at antagonist ng pelikula. Bagaman nagpapasalamat siyang hindi siya pinapansin ni Alden, isang bahagi naman ng kanyang puso ang malungkot. Nang matapos ang training ay sa meeting naman siya nagpunta. Ito isa sa mga pre-production meeting ng crew para sa pagsabak nila sa production phase ng pelikula. Kinuha ni Nikki ang kanyang sasakyan at naglalaman ng extra clothes sa bag. Pawis na pawis siya kaya napagpasyahan niyang mag-shower muna bago pumunta ng conference room. Sumakay siya ng elevator mula sa ground floor papunta sa 5th floor. Nang gusali kung saan naroon ng shower room. Huminto ang elevator sa 2nd floor. Hindi niya inaasahan kung sino makakasabay niya. Si Alden. Yumuko siya upang iwasan ang tingin nito sa kanya. Bakit mo ko iniiwasan?
You're not answering my calls either. Seryosong bungad nito. Hindi niya sumagot at pinindot niya ang open button ng elevator upang bumaba na kahit pa nasa third floor lamang ng lift. Bumukas ang pinto ng elevator sabalit maagap na iniharang ng binata ang sarili sa kanyang daraanan. Ang ikatlong palapag ay lugar ng engineering department at walang ganong tao doon. Inilagay ng lalaki ang dalang bag sa mismong pagitan ng pinto ng elevator upang hindi umakyat ang lift sa susunod na palapag. Then tell you don't like me. Sabihin mo sa akin na wala kang nararamdaman para sa akin. Just those words and I won't bother you again. Seryosong pahayag nito. Ang mga mata nito ay matiim na nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita. Gusto niyang kunin ang pagkakataong to para sabihin kay Alden na gusto niya to. Na ito lagi ang laman ng kanyang puso't isip. Ngunit hindi niya masabi ang kanyang nararamdaman. Komplikado ang kanyang sitwasyon. Alam niyang kasusuklaman siya nito kapag nalaman nito ang tunay niyang pakay. Walang lumabas sa salita sa kanyang bibig bagkos ay dumali ang luha sa kanyang mga mata. Biglang lumambot ang ekspresyon nito nang makita niyang umiiyak at kinabig siya nito at niyakap. Everything will be alright. Trust me this once, Dominic. Bulong nito at itinaas ito ang kanyang mukha paharap dito. Masuyong pinahid nito ang luha sa magkabila niyang pisngi pagkatapos siya hinalikan ng kanyang labi. She could not resist his kisses. Sa tuwing tititigan siya nito sa mata ay mistulang nakakalimutan niya ang lahat. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ilang sandali pa'y bumitiw na sila sa isa't isa. Pinagdikit ni Alden ang kanilang mga noo at wala nang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Subalit sapat na ang mga sulyap nila sa isa't isa upang ipadama ang nararamdaman ng kanilang mga puso. Maagang gumising si Nikki kinabukasan para pumunta ng ospital. Tatanggalin ng doktor ang tahi sa kanyang braso. Pasakay na siya ng kotse nang mag-ring ang kanyang cellphone. Si Alden ang caller. Sinagot niya ang tawag. Hello? Hi. Malambig ang boses na bati nito. Are you going somewhere today, Han? Naramdaman niya ang malakas na kabog ng dibdib nang marinig niya ang katagang yun mula sa binata. Han? Ay sarap pakinggan. Yes, I have an appointment with my doctor. My stitches will be removed today. Sagot niya. Can I see you today? I'm free. Teka, di ba may pictorial ka sa WZ Magazine ngayon? Oo, pero mamayang 2 o'clock ng hapon pa yun. Have lunch with me. Hindi niya matanggihan ang imbitasyon ng binata. She wants to see him badly. Sige, I'll text you when I'm done with my check-up, okay? Aniya. Okay, that would be a date. Bye. Paalam niya. Wait. Pahabol ng binata. Pisko? Lambing nito at bumilis ang tibok ng kanya puso. Ayoko ng sounds lang. Biro naman niya. Talaga? Then you owe me one later. Milyon tugon nito. Pagdating sa St. Luke's Medical Center, inihimpil niya ang sasakyan sa tapat ng Medical Arts Building. Ang opisina ng kanyang doktor ay nasa Cathedral Heights. Patawid siya papunta sa naturang gusali na biglang may humawak sa kanyang kamay. Halos mapasigaw siya sa pagkabigla. Si Alden. Sa unang tingin ay hindi niya nakilala ang binata. Hey, why are you here? Tanong niya. Nakasuot ito ng faded blue jeans at cream t-shirt sa ilalim ng itim na jacket na tinornohan ito ng pulang sneakers. May suot din itong black baseball cap at shades. Bakit? Bawal ba ako dito? Pabirong sagot nito. Tumingin to sa kanya na nakangiti pagkatapos hinila siyang patawid. Napapalingon ng mga taong nadadaanan nila sa lobby. Kahit naka-shades ang binata ay prominente ang magandang kutis ito at mataas na figura. Maging sa elevator ay takaw pansin to. At sa wakas ay narating nila ang klinika ng doktor niya. Tuloy-tuloy na pumasok ang aktor sa loob habang hawak pa rin ang kanyang kamay. Masayang binati ni Alden si Dr. George, ang doktor na siya rin gumamot ng taban niya sa braso. Tinagal ito ang suot na baseball cap at shades. Nasorpresa ang manggagamot. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa. Hey, what's the superstars doing here? Tanong nito sa binata. How are you? Long time no see pare. Nagsalita ang binata habang nakatingin kay Nikki. He's my friend. He went to the same school way back in college. He took medicine and I took business administration. Napatango-tango lamang siya. Are you two dating? Nangingiting tanong sa kanya ni Dr. Maranan. Hindi naman niya malaman ang isasagot. Napatingin siya sa binata at nakita nakangiti lang to.
Hindi sumagot si Alden pero hindi rin tumanggi. Muling napangiti ang doktor at hindi na muli nag-usisa. "Come, let me see your arm," sabi nito sa kanya at pinaupo siya. Nakatayo pa rin ang binata sa tabi niya at tinulungan siya sa pagtanggal ng suot na blazer. "Pare, you could take your seat. Don't worry, ako nang bahala kay Dominic. Anong manggagamot?" Napalakak si Alden pagkatapos ay hinilang katapat na upuan, papunta sa tabi niya at doon na upo. Nakangiting napailing naman si George. "It's already healed so I'm gonna remove the stitches." Anito at inumpisahan ng alisin ng mga tahi ng sugat sa pamamagitan ng paglalagay ng antiseptic solution. Pagkatapos niyon ay unti-unti na nitong tinanggal ang tahi gamit ang stitch scissor. "Does it hurt?" Nag-aalalang tanong ng aktor na bahagyang hinihipitan ng sugat. Muling napangiti ang kaibigan nito. "Alden, this won't. So relax, okay?" Matapos itong pirmahan ng consultation form ay nagpaalam na sila sa doktor. "Hey Alden, don't forget to put on your cap and shades or else you'd find yourself on the front page tomorrow." Pabirong sabi nito sabay abot ng mga to sa lalaki. Kinuha yun ng aktor at sinuot ulit. Hinawakan nitong muli ang kanyang kamay. "George, we gotta go." Paalam nito. "Okay, you both take care." Tinapik ng doktor ang balikat ng binata pagkatapos ay tumingin sa kanya. "Dominic, alagaan mo ang kaibigan ko ha." Bigli nito sabay kindat sa kanya. "So, tuloy ka na ba niya sa studio?" Tanong niya sa aktor. "May pictorial ka, di ba?" Nakalabas na sila sa klinika at binabaybay ang pasilyo patungo sa elevator. "Yes, and you're coming with me." Nakangiting sagot nito. "Oh no, I have my car. Pwede bang next time na lang?" "No, you're going to the studio with me." Anito na may halong lambing. "I'll send the car to your place." "Sige na nga, ikaw talaga." Aniya pagkatapos ay binigyan to ng pinong kurot sa tagiliran. Nasurpresa siya nang makita ang dala nitong sasakyan. "Wow, I've never seen such a beautiful car. Nakakaya naman sumakay." Biro niya. "I have few things at the back." Ang tinutukoy nito ay ang mga damit, accessories sa toiletries na nasa likuran ng sasakyan. Binuksan nito ang pintuan ng front passenger seat at inalalayan siya makapasok sa sasakyan. Ito naman ang sumakay. Pagkatapos inalis nito ang cap at inilagay sa kanyang ulo. Pagkuha na isinuot sa kanyang mga mata ang shades nito. "Yan, bagay yan sa'yo." Puri nito. Inayos ito ang kanyang seatbelt. Ilang pulgada na lang ang layo ng mukha nito sa kanya. Langhap niya ang hininga nito at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Natigilan din ng binata at napatitig to sa kanyang mga mata at saka ngumiti. Inayos ito ang pagkakaupo sa tapat ng manibela at pinatakbo ang sasakyan. Nagpatugtog ito ng musika. It was the same song she heard when she first joined him in the car. "Angels Brought Me Here." "Favorite song mo?" Tanong niya. Tumango ito. "I heard it a week ago. Then I realized like it so I bought a copy of David's Cook. You like it?" "Yes, particularly the 4 lines of the song." "What lines?" Napangiti siya. "Do I have to sing it?" "Yes please, I wanna hear it." Nakangiting tugon nito at kinanta niya ang mga linya. "Standing here before you, feels like I've been born again. Every breath is your love, every heartbeat speaks your name." "Wow, that's wonderful. And you have a great voice." Puri nito pagkatapos ay itinuloy ang kanta. Tumingin ito sa kanya nang kantahin ang huling 2 salitang yun. Halos hindi nila namalay na nasa harap na pala sila ng gusali ng GEC. Bumaba si Alden sa driver's seat at iniabot ang kamay. Suot pa rin ang shades at cap na binigay sa kanya ng binata. Bumaba na rin siya ng sasakyan. Magkasabay silang pumasok ng GEC. Napapalingon lahat ang nadadaanan nilang empleyado. Yumuko si Nikki at binagali ng paglalakad upang magkaroon sila ng distansya. Subalit nilingon siya ng binata at kinapitan nito ang kanyang kamay upang magkapantay silang naglalakad. Dumiretso sila sa dressing room nito. Wala pang tao ron. Pinaupo siya nito sa isa sa mga swivel chairs. Nakangiti itong lumapit sa kanya. Inilapit ito ang mukha sa kanyang mukha. Ilang sandali rin itong nakatitig sa kanya. Natural na malambing ang binata. That's something about him that she could not resist. Walang babalang doon pumasok si Nadine at kitang-kita ang pagkadismaya nito sa nabutang tagpo. Bigla siya napatayo sa kinaupuan. "Hi guys,
Umirap sa kanya. Are you ready for the shoot? Anito na makalapit kay Alden pagkatapos ay dinigit nito ang dibdib nito sa binata. Iniiwas naman ng huli ang sarili sa aktres. Dumating si Mang Johnny kasama ang makeup artist. Kasunod niyon ay pumasok ang isang babaeng may daladalang wardrobe at marahil iyon ang stylist. Come on Alden, let's start. Sabi ng makeup artist sa aktor na bigla itong natigilan pagkakita sa kanya. And who's this gorgeous lady with you? Tanong nito sa kanya. Sinisipat siya mula ulo hanggang paa. Can you stand up for me? Sabi nito. And then turn around. Chest out, stomach in. Bagaman naiilang ay sumunod siya rito. Napansin niya ang pagtaas ng kilay ni Nadine sa kanya. Perfect. Anong makeup artist sa kanya? Do you want to be a model? Sunod-sunod naman na iling ang sinagot niya rito at nginitian to. Hey, akala ko ba mag-umpisa na tayo? Pinutol ni Alden ang pangungulit na bading sa kanya. Ganito na lang, kung sakali magka-interest ka, tawagan mo ako dito. Anito sabay abot ng calling card sa kanya. Dominic, sandali lang to ha. Stay here. Sabi sa kanya ng binata at pumasok na to sa wardrobe room upang magbihis. Nadine, please stay there. I-retouch kita pagkatapos ni Alden. Anong makeup artist sa aktres? Naiwan silang dalawa ni Nadine. Nakaupo sa sofa ang babae at masama ang pagkakatingin sa kanya kaya nagpasya siyang tumayo para lumabas. Hey, where are you going? Talaga bang hinahamon mo ko? Di ba sabi ko sa'yo ayoko makita na nagdidikit ka kay Alden? Anong gusto mong palabasin sa pagsama-sama mo sa kanya? O baka naman may namamagitan na sa inyo na hindi ko alam. Magkaibigan lang kami ni Alden. Siguraduhin mo lang yung sinasabi mo. Dahil kung hindi, ihanda mo ang sarili mo sa gagawin ko. Banta nito, pinilit niyang magpakahinahon at sinikap na pigilan ng sarili na patulan ng kausap. Sa palagay mo ba magugustuhan ka ni Alden? He is rich and famous and could have as many women as he wants. Umaasa ka bang tototohanin ka niya? Nanunoy ang pahayag nito. Naramdaman niya ang biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo subalit pinilit niyang manatiling mahinahon. Nagpatuloy pa ang dalaga sa pang-alipusta sa kanya. Since hindi ka naman kailangan dito, dapat siguro umalis ka na. O baka gusto mong sabihin ko kay Alden at sa lahat ng mga naririto kung sino ka talaga. Tumayo siya mula sa kinaupo ang swivel chair at lumapit kay Nadine. Kinapitan niya ng mahigpit ang braso nito. Palalampasin ko ang ginagawa mong to. Pero hindi pa tayo tapos. Matalim ang tinging pinukol niya sa aktres. Okay. I look forward to that. Now go. Sarkastikong sabi nito. Ilang sandali matapos siyang umalis ay saka naman natapos ang aktor sa pagbibihis. Where's Dominic? Tanong nito sa aktres nang mapansin na wala ang kanilang trainer. She left. She got a call. Maybe from her boyfriend. I heard. They're having dinner together. Inosenteng sagot nito. Kita ni Nadine ang pagkaadismaya sa mukha ng binata. Ilang beses nang nagrehistro ang tawag ng lalaki sa cellphone ni Nikki subalit hindi niya to sinagot. Nakasakay siya noon sa taxi dahil nakay Alden ang susi ng kanyang sasakyan. Muling tumunog ang kanyang cellphone pero binaliwala niya yun. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito at kung anong isasagot kapag nagtanong to kung bakit siya umalis nang walang paalam. Pinatay na lang niya ang aparato. Bandang 10:00 ng gabi nang tumawag sa landline niya ang security guard na naka-duty sa loob ng condominium building. Ma'am, nasa baba po, may bisita kayo? Alden daw po. Paakyatin ko ho ba? Nataranta siya. Pakisabi sa kanya wala ako sa unit ko. Kunin mo na lang ang message niya. Tabagan mo ko pag nakaalis na siya. Biling niya. Kailangan niyang iwasan ng binata para hindi mabulilyaso ang proyekto niya. Ilang saglit pa ay nagring ulit ang landline niya. Ma'am, umalis na po ang bisita niyo. Iniwan din po ang susi ng sasakyan ninyo. May naramdaman siyang kirot sa dibdib nang ibaba ang receiver. Subalit kailangan na niyang gawin yun. Baka totohanin ni Nadine ang bantang yun nito na ibubuko siya kung hindi niya lalayuan ng aktor. Mahalaga para sa kanya at sa NBI ang misyon na iyon.